Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Magandang hapon mga ka-TNK. Kayo ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para po sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ngalan po ng ating kasamang si Sharon Enriquez, ako po si George Arsenio. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Happy National Women's Month, Miss Hani! Ayan, Happy National Women's Month, Sir George. At syempre, Happy International Women's Day na rin this March 8. Oo. So, bukas po yan, March 8 ang International Women's Day. Patuloy pa rin tayo napapakinggan ng ating mga ka-TNK sa Radyo Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan ng replay natin sa Radyo Pilipinas 1 tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox. Ang gusto kong malaman, Miss Hani, kung kumusta naman ang pagsisimula ng ating NWMC, National Women's Month Celebration. Ayan, we're all good, Sir George. And syempre, kung good tayo, our partners are great, Sir George. At good and great. Speaking of simula ng NWMC, nais lang naming pasalamatan ang mga nakatuwang natin sa kick-off ng ating NWMC dito sa ating featured God Work. God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Ayan, mga ka-TNK, good job talaga ang mga nakasama natin na government agencies at non-governmental organizations at iba pang partners sa pakikiisa sa kakatapos lang na 2025 National Women's Month Celebration kick-off event. Nagpapasalamat po ang PCW sa PhilHealth na nag-provide ng free printing ng MDR at ng PhilHealth IDs sa Department of Migrant Workers at sa Rene A.V. Sagisag Legal Aid Center na may pa-free legal assistance at Bureau of Communication Services para sa kanilang free photo booth dun sa ating event. Nagkaroon din po ng libreng breast screening sa tulong ng Casuso Foundation Inc., on-the-spot printing ng civil registration document at saka yung PhilSys ID registration. Hatid po ng Philippine Statistics Authority, passport scheduling and assistance mula naman po sa Department of Foreign Affairs. At syempre nagpapasalamat rin kami sa iba pang nagpasaya at nagbigay po ng mga espesyal na regalo para sa ating participants. Nandyan po ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng PhilMec, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Presidential Commission for the Urban Poor, National Commission on Indigenous Peoples, National Commission on Muslim Filipinos, Council for the Welfare of Children, National Commission of Senior Citizens, ang National Council on Disability Affairs, Patamaba, Spark Philippines, Plan International Pilipinas, DOST, Philippine Textile Research Institute, National Council for Children's Television, Save the Children Philippines, Climate Change Commission, and DTI Small Business Corporation. At alam mo, Sir George, nagkaroon din tayo ng very useful at practical na mga lectures. Tulad nga po ito mga topics, Sir George. Kailangan. Bills at iba pa. Yes. Smart Budgeting for Every Juana. Hatid po yan ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Mas kilala natin na PDIC. Ayan, click wisely, Juana. Stay safe sa digital world. Mula naman po yan sa
National Privacy Commission. And then, kumusta ka, Juana? Mental health check, courtesy of the National Center for Mental Health. Juana, laging handa. Knowledge is power in fire prevention. Kasi Sir George, di ba, ang March is Women's Month and Fire Prevention Month. Tama. Hatid po yan ng ating Bureau of Fire Protection National Headquarters. Tapang ni Juana sa Women as Leaders in Disaster Resilience. Sa pakikipagtulungan po yan ng Climate Change Commission. Design your future digital careers para sa kababaihan. Courtesy naman po ng Department of Information and Communications Technology. And lastly, Juana Mariscarte, Microfinancing Made Easy, hatid ng DTI Small Business Corporation. Salamat rin po sa SM Cares na major partner natin sa pagdaraos ng event. Sa mga hindi po nakadalo sa ating event nung Wednesday, maaari pa rin pong mapanood ang video nito sa Facebook page ng Philippine Commission on Women. Lalo na yung ating mga free lectures na yan. Very useful po siya, no? At syempre, isang taus-pusong pasasalamat po sa Radyo Television Malacanang o RTVM para po sa ating live streaming and coverage ng ating National Women's Month Kick-Off event. Isa na namang good job, mga Gadvocates. Good job, great job. Ano? At mukhang punong-puno po ng mga participant at yung mga activity pala yung kick-off noong March 5, ano? Yes. 2025, Ma'am Hani. Okay, so ngayon naman po ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Narito na nga mga ka-TNK ang ating hashtag Say sa TNK question for the week. Para sa mga young women and girls, kung may pagkakataon kang magtrabaho online, anong uri ng digital job ang nais mong subukan at bakit? Comment na po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-48184 o ulitin ko po 0917-845-4814. Babasahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ayan, makisali na po sa ating talakayan ngayong hapon, no? Mga ka-TNK. At speaking of talakayan, makakasama natin ngayong hapon si Don Concha Abiera, ang Executive Director ng Yabong Philippines, upang talakayin ang role ng digital economy para sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga batang babae. Pero mamaya po yan sa pagbabalik ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution.
This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio at may access. So yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at sinabi nga po kanina ni Ma'am Honey, makakasama natin ngayong hapong ito walang iba kundi ang Executive Director ng Yabong Philippines, si Don Concha Abiera. Ayun. Magandang hapon, Don. Medyo mabagal nga lalo yung internet connection ni Don. Pero balik po muna tayo, Ma'am Honey, doon sa National Women's Month celebration. At sa kanina, sa parang progress report or accomplishment report na ginawa ni Ma'am Honey, ang daming participants talaga. At saka ang daming mga screening, pati yung mga practical na mga information na shinare po tungkol doon sa... Tsaka ang nakakatuwa doon sa activity natin, Sir George, no? Yung nandun yung iba't ibang government agencies na nagpakita, no? Nag-showcase ng kanilang mga gender and development programs and services. Oo, mahigit sa 1,000 daw, Ma'am Honey, yung naging participants noong March 5. Ayan, nung March 5, nung Wednesday. And kung yung mga nanonood po sa atin, no, sa live streaming natin and even sa TV Plus and For the Box, yan, makikita nyo dun sa inyong mga screen, yung mga footages dun sa ating activity. Talagang napuno yung music hall ng Mall of Asia. Sa music hall pala ang venue ng Mall of Asia pala. Ayan. So, napakarami nating participants. And, Sir George, ang maganda dito, halo-halo to, no? Hindi siya puro government employees lang. Meron tayo mga participants na mga solo parents. Merong mga kooperatiba ng mga kababaihan mula sa iba't ibang local government units, no? Hindi lang siya Metro Manila eh. Actually, yung mga
mga karatig probinsya natin, mga Rizal, Cavite, nagsidayo talaga sila papunta ng Metro Manila para diyan sa ating activity. And meron tayong 17 partner exhibitors, no, mula sa government agencies at 5 partners naman mula sa mga non-governmental organizations. Tapos meron din tayong 5 partners from the private sector. So ang daming mga pakulo, no, sobrang meron din tayong ang PCW, meron din tayong mga ni-launch na mga programs. For example, yung recertification ng aming mga training institutions na na-certify, no, bilang bahagi ng aming National Guard Resource Program. So nandiyan yung yung isa dito, isang Sir George, State University, yung University of Northern Philippines. Yan, na-certify sila para sa kanilang mga GAD training program. And yung another one is yung Miriam College Women and Gender Institute. Tapos di-launch din natin, no, ito isang initiative sa pakikipagtulungan ng PTRI ng DOST, yung Threads of Empowerment. So, ito yung year-long activity, year-long initiative, no, na inilunsad natin with DOST PTRI, kung saan gamit yung mga local weaves, Sir George, yung mga local weaves. Kasi pinopromote natin yan, yung mga local textiles natin. Gamit yung mga yan, hahabi or lilikha yung bawat mga rehiyon, yung mga women's organizations, nung yung mga kwento. Kumbaga may kwento, bawat tela, bawat piraso ng tela, may kwento siya. And may aspirations, o yung mga pangarap, yung mga pangarap nila para sa mga darating na taon, no? And then pag dugtungin siya. It's magiging patchwork siya. Alam ko sa bandang Mindanao, mamahani yung Dream Weavers. Talaga yung mga disenyo, yung mga design po ng kanilang mga tela po dyan, ay talagang napapanaginipan nila. Tapos 'di ba yung iba-iba, like we have yung mga hablon sa mga area ng Iloilo. Sa Iloilo, yung tama. Yung sa Inabel, sa northern part naman ng ating even yung Cordilleras, meron silang sariling So iba-iba, showcase natin yan. At saka meron ding Her Story Coffee Table Book, Ma'am Honey, at kasi 'di ba 50th anniversary ng 50th anniversary ng PCW. So bahagi noon ay ang paglulunsad ng Her Story Coffee Table Book. Okay. Siyempre parang ito ay deconstruction po ng history, no? Kasi her story naman. Kasaysayan kasi pag his kasi yan ay pronoun po sa mga kalalakihan at pag her naman siyempre pronoun para sa mga kababaihan naman. So kung sinusubukan po ng PCW at saka ng mga partner agencies ang lahat ng mga bagay para magiging matupad po natin itong gender development at saka women empowerment at saka gender equality. So bahagi din ng ating programa, no, yung pagpe-present, no, ng aming chairperson Ermelita Vallavilla ng State of the Filipino Women Report. At alam mo, Sir George, bahagi din ng ating National Women's Month celebration, no. Naglabas din ng PCW actually ng guidelines para sa mga regional GAD mechanisms natin and even local government units na magkaroon ng ulat. Yung kumusta ang kalagayan ng kababaihan diyan sa mga region nyo, sa mga probinsya nyo, sa mga cities and municipalities. Oo, sa pinakamababa, di ba, sa mga bayan-bayan. Ma'am Honey, ready na po yung ating guest, Ayan, yung Executive Director, Dawn Concha Abira. Pero audio na lamang po para makakonect po tayo ng maayos. Ayan. Okay, sa muli po, magandang hapon, Dawn, at welcome sa Tinig ng Kababaihan. Hello, good afternoon. Can you hear me? Yes. Yeah, loud and clear. Sabi nga nila, 5 by 5. Okay. Doon, Alrighty, thank you. Okay. Bago natin pag-usapan yung topic natin today, ipakilala nyo po muna sa ating mga ka-TNK o Katinig ng Kababaihan ang Yabong Philippines at ang inyong programa, Digi Economy. Ano ang inyong mga inisyatiba upang maabot at mabigyan ng sapat na digital skills ang kabataang babae mula sa marginalized sectors, Dawn? Hello, Dawn. Okay. First of all, dalawa yung approach namin when it comes to digital economy skills, no? Una-una, we have our own multi-marketing agency, which is yung Work Beyond Borders, na nag-work kami with 7- and 6-figure brands on services on digital marketing. Currently, we have 30 employees composed of 80% working students, work-from-home moms, and LGBTQIA, promoting inclusivity and safe spaces in the workplaces. Ngayon, si Yabong Philippines, yun yung arm wing namin for advocacy, which is our corporate social responsibility. Established noong 2018, it's a non-governmental organization
dedicated to shape the future of young Filipinos, especially on governance or media and information literacy, or kumbaga learning them paano develop ng critical thinking skills, no, sa iba't ibang plataforma or media. And with that, na-pick up to ng UNESCO, kaya meron kaming initiatives na under UNESCO based in headquarters in Paris. And then I joined in 2020 as the UNESCO MIL Alliance Asia Pacific Youth Coordinator. So doon, since 2018, we have been empowering a lot of people when it comes to workshops, trainings, and digital campaigns such as Digiconomy. Yung Digiconomy naman, yung major focus niya, by the name itself, Digiconomy is a comprehensive digital marketing course aimed at equipping next generation of Filipino youth with essential skills to thrive in digital economy. As of today, we have already worked out with 150 youth participants, not only locally but also globally. 150 participants, Miss Honey. So dun, ayan nga, ang dami nyo nang naging participants dyan sa Digiconomy. Pero ano sa tingin nyo yung based on experience, no? Ano yung malaking hamon na kinakaharap ng mga kababaihan, lalo na yung mga kabataan, no, na babae, pagdating sa digital space at online opportunities? But basically, ang pinakamalaking hamon, I think of 3 things po talaga. First is gender bias. Hindi po talaga naaalis yun. Even in tech spaces, this is a men-dominated space, especially women entrepreneurs. Mahirap po talaga makapagkuha ng funding, investments, and entrepreneurial experience if you're a woman. What more in employability? So isa po yun sa pinaka nagkakaroon ng problem. Yung women representation is very low in digital spaces. And then, when it comes to that, there is less preference on women in various technologies. Kaya medyo mahirap po tayo doon. Isa yun sa pinakamalaking hamon. Number 2 is yung online safety concern. Isang malaking bias po din talaga is yung online gender-based violence, or tinatawag na harassment over social media and other digital platforms. So if you think of it, malaking problema po siya with women targeting of victims of harassment, doxing, cyberstalking, and non-consensual sharing of intimate images. So isa rin po yun sa isang major factor of risk for us women in digital spaces. That's why a lot of people are also doubting with that. But nowadays, isa din po sa mga problems natin is yung tinatawag na economic disparities. So yan, yung nabanggit po niya Ma'am Honey, yung una, yung gender bias laban sa mga babae, no? Pangalawa, itong online gender-based violence. So sabi niya kasi tatlo, so hihintayin po natin yung pangatlo. In terms of, ayun nga, yung employability. Yung preference. Oo, yung may preference pa rin kasi. Sa mga kalalakihan pa rin. Nabanggit niya na male-dominated pa rin yung pagdating yung mundo ng ICT sa ngayon. Sa ngayon pa lamang so pati yung sa ICT pala kasi medyo technical, syempre yung mga technical usually associated with the male species ika nga Okay. Pwede tayong mag-proceed. Okay. As to get back to that conclusion, number 3 is economic disparity. And mostly of all is yung access. I can already experience it right now with the Philippines being the social media capital of the world. Ironic nga kasi we have lesser access, especially with platforms, and also like strong internet connection. So yun yung pinaka-doubt. It's not only exclusive for women, but also with men, especially as Filipinos. Isa yun sa mga pinakamalaking dagok, yung accessibility to internet. Okay. So, tamang-tama yan, kasi nabanggit mo doon, kasi yung ating next question, yung ngayong taon po ang tema ng International Women's Day ay for all women and girls, rights, equality, empowerment. So, paano natin masisigurong inklusibo, tunay na inclusive ang digital empowerment, lalo na para sa mga kabataang babae mula sa marginalized sectors, tulad ng mga nasa malalayong lugar o may limitadong access sa digital tools, kasi inamin na po ni Don na limitado talaga yung access sa internet, all the social media capital sa buong mundo. 98% ng mga Pilipino po ay may Facebook account, pero sa mga liblib na lugar ay limitado pa rin yung access. At saka baka yun nga, ang may limitadong access, marami pa rin yung mga babae doon. Tama po kaya yan? Yes. So when it comes to parang the idea of yung magiging problems natin for marginalized sectors, actually sa totoo
totoo lang po, that's what Digiconomy is all about. Kasi 'di ba mas lumalaki yung divide, mas nag-widen yung parang between us and the people that has access and those who don't have. So the question is right now, we need to have different stakeholders working together to ensure a reliable internet access and provide digital devices for marginalized communities. So now it has becoming prevalent, or mas makikita na natin yung problema na yun. So dapat different stakeholders, private man, private, government, or even like bigger industries should be always looking at working together to make it accessible. Number 2 is to offer free digital literacy skills training. Kasi the main problem is not only access but its usability. Paano ba natin ginagamit yung social media and platforms as well? So the question now is, how are we gonna provide work opportunities if wala yung digital literacy skills? Yun naman pinupunan ulit again ni Digiconomy by training other people, or like young people and also women, specifically women, on making sure that they have digital literacy skills para ready na sila kung meron ng mga work opportunities. Number 3 is yung parang pag-localize ng digital empowerment learning materials. Kasi aside from skills, aside from access, aside from parang internet connection, ang problema din, walang mga materials that are accessible for everyone. So, number 1 din yung nakiging problema. Paano kung gusto ko mag-access ng information? Saan ba ako makukuha ng resources? So, having that accessible promotion, materials, and resources would be easier for everyone, sa atin lahat, para makapag-learn about digital platforms. Ayan. Lastly, kapag nabuo na natin yung access, information, resources, and even opportunities, we need to also secure the human aspect of it through the digital rights and privacy. Kasi 'di ba, the question is, meron ka nang accessibility, meron ka nang ability to learn, meron ka nang work opportunity. The question now is, kailan ba ako mapoprotektahan dito sa mga platforms na to? So it just really makes it more clear for us to be involved in conversations such as working together with privacy and cybersecurity as well. Ayan. Sir George, talagang napaka-interesting nitong ating topic, digital economy. Pero ipagpapatuloy natin doon ang ating usapan. At mga ka-TNK, pagkatapos po ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan niya. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Download the future
Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan. Patuloy po na sumasa inyo ang ating programang Tinig ng Kababaihan dito po sa Radyo Magazine, 1278 kHz po sa inyong mga radyo. At syempre, sa RP1 bukas, alauna, o alas 5 hanggang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi po, at saka sa mga regional station po namin. At kasama pa rin po natin sa ating programa ngayong hapong ito ang Executive Director ng Yabong Philippines, si Dun Concha Abiera. Okay, Ma'am Honey? Ayan, doon, sa panahon na lumalawak ang digital economy, paano naman natin matutulungan yung mga young women, no, yung mga girls, lalo na mula sa mga underrepresented communities na magkaroon ng patas na oportunidad sa online jobs, freelancing, o even yung digital entrepreneurship? That's a really good question, Miss Honey, no? Kasi if you think of it, lahat ng problemang to, actually, nare-resolve siya ng digital economy in itself. Number one, di ba? Before, kailangan ng magandang academic experience, work experience, professional experience for you to land into a job, para magkaroon ka ng trabaho. Ngayon, hindi na needed or hindi na masyadong napapagtuunan ng pansin yung educational background more than anything else. Mas sa digital economy, mas malaki yung factor nung digitalization experience. So kung ako, I am a working student, which I was when I was in college, naisip ko talaga na mas magandang experienceado tayo sa mga digital platforms. Yung mga kabataan ngayon, marunong mag-edit ng TikTok, marunong gumawa ng captions. Siguro dun pa lang po, madaling makakapag-compete in terms of digital economy yung mga kabataan natin ngayon, young adolescent or even girls nowadays. They just need to know how to use it and how to make opportunities out of it. And yun po talaga about yung Digiconomy, yung program namin na Digiconomy. So if they're interested, we're open for partnerships and we can conclude na, or we can partner with you and have a project be implemented.
Number 2 naman, doon naman tayo sa mga struggling na mga moms, no? Kasi 'di ba na-mention ko 80% of work beyond borders, yung corporate arm wing namin, are from working student, stay-at-home moms, at saka yung mga LGBTQIA. So touching the points doon sa mga working moms, 'di ba? Kailangan mo pag nagkaroon ka ng anak, hindi naman na may pangangailangan na meron kang helper or yung mom, i-deposit mo yung mga anak mo sa mga daycare center, parents, 'di ba? So parang nagiging mahirap yun for moms to create opportunities for them. Pero with the digitalization, digital jobs, digital economy, meron ang tinatawag na stay-at-home moms. So, magiging opportunity ito for them to actually work from home as well. Or work from anywhere. Pwede din silang mag-travel with the family. So, isa na rin yun. Digital jobs allow it to nurture raise their child while they also are working. Lastly, yung touching point dito, not only for young adolescent girls and women, but also LGBTQIA community, is yung safe spaces for everyone. Diba? Nagkakaroon ng discrimination, not only with women, not only with LGBTQIA, also with men. Hindi ko siya ini-invalidate. To be fair, it's a fair game of safe spaces for everyone. So say for example, for women, kapag naka-physical office ka, di ba merong problemang sexual harassment, verbal harassment. This is less compared if you are in a remote workspace, di ba? Nalilesen ito. At saka, kunwari man magkaroon ka ng problemang ganyan, madali na lang i-screenshot ang i-report. Tama. LGBTQIA, parang community, nagsistruggle for job that are safe spaces. Kaya marami sa ating mga LGBTQIA community members are in BPO industry kasi 'di ba hindi naman nakikita yung physical appearance. It's usually non-voice and voice account, and it's also the same with digital economy. Na-eradicate, nawawala yung focus on discriminatory tendencies, which is yung physical physical aspects, just say for example, and naka-focus siya sa skills, rather than that, which is yun talaga yung nagiging setup for discrimination in the workplace. So tatlong things. Number 1 is that marami na tayong magiging experience na with no prior experience, pwede ka ma-hire in digital economy, kaya talagang kailangan nilang i-work out ito. Number 2 is yung mga work from home moms, nagkakaroon na siya ng movement nowadays. And lastly, it's a safe space for everyone. So if convincing lang naman at saka yung talent now they need to invest in, talagang digital economy for everyone talaga siya. Okay. Dun at Sir George, speaking of online jobs and opportunities, kanina may iniwan tayong tanong sa ating mga ka-TNK sa hashtag Say sa TNK. I think ready na yung ating team para dun sa ano bang mga say ng ating mga ka-TNK. Kasi ang sabi natin, para sa mga young women and girls, kung may pagkakataon kang magtrabaho online, anong uri ng digital job ang nais mong subukan at bakit? So, ang sabi po ni Casey Montenegro Anderson, gusto raw niya mag-online business. Oo, napaka-ikli ng kanyang sagot talaga. Online business. Okay, anong kayang online to? Anong klaseng negosyo? But anyway, yan po kay Casey. Yung para kay Ashley Ramos naman, virtual assistant VA po. Sana kaso mabagal data sa bahay namin. Tapos ang hirap pa makapasok. So dapat talaga lakasan po yung internet. So medyo i-increase po natin yung bandwidth po natin ng internet sa bahay. Si Ashley Ramos. Yung accessible na mataas na bandwidth na. Oo, yung affordable naman. Oo. Iba kasi yung usapin na access na may signal ba, may satellite ba doon sa lugar nyo geographically. Iba pa yung bayad. Yung bayad, oo. Sabi naman po ni Joyce K. Cruz, gusto ko sana graphic designer. Kaso mahal yung mga premium na mga subscriptions. So yung mga app na ginagamit sa graphic designing. Pero syempre dapat mag-invest din po tayo ng konti. Kasi yan ang magiging trabaho po ninyo. Kung yan ang gusto po ninyong trabaho. Para naman po kay Mika Lanuzo, interested po ako sa mga SEO o kaya website designing, kaso
wala kaming ganitong subject ngayon, kaya nanonood na lang ako sa YouTube o mga DIY. YouTube Ang dami, oo. Actually, maraming resources. Dapat lang magaling tayong pumili nung hindi mga fake na yung mga fake. At saka alam naman natin yung mga millennial at mga Gen Z po natin, mga tech savvy naman kayo, kaya mas maalam kayo sa internet or sa computer kaysa sa amin. Ayan, sabi naman ni Jenica Salazar, gusto ko sana maging data encoder kaso mahirap makakita ng legit. Ito na nga, usapin na ano ba yung legit at hindi. Mahirap daw makakita ng legit na online. Kasi baka scam or networking. Oo, baka magtrabaho ka tapos wala ka palang, hindi ka pala sahod, di ba? Wala kang sahod na ibibigay sa'yo, di ba? Baka ikaw pa yung kinuhanan ng pera. Oo, kaya napaka-importante yung binanggit din to ni Donna, dapat yung cybersecurity or safety, no? Dapat critical din po tayo dyan sa safety po natin sa internet. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy, Ma'am Hani, yung ating interview kay Don Concha Ambiera. Ayan, maraming salamat sa ating mga ka-TNK, no? Parang ang dami nilang gustong gawing trabaho online. Pero Don, ano po yung nakikita mong papel ng mga kabataan, no? Lalo na yung mga kabataang babae sa pagsusulong ng digital empowerment sa kanilang mga communities. And meron ba kayong mga success stories? Kasi 'di ba may work na katrabaho niyo na sila. Baka may pwede kang i-share na success stories ng mga young women na naging bahagi ng DG economy at nagamit ito upang magbago ang kanilang buhay. Oo, talaga pong masyadong malawak talaga yung pagiging ang magiging contribution ng Digi Economy, no? Kasi hindi lamang po siya nag-end by being participant, pero din kami mga training of trainers. So, bahagi nun, binibuild po namin yung mga naging alumni ng mga different Digi Economy sessions that we've had na magkaroon sila ng training of trainers para sila na mismo yung mag-give back to their community. Cascade. At saka yung mga feedback naman po sa aming mga partners, in fact po talaga, no, hindi lang namin sa Pilipinas to ini-launch, meron na din po kami sa Congo, Palestine, Uganda, at saka later on Nigeria. So yung mga different countries na yun, yung feedback naman nila is yung interest among young girls in exploring digital economy. We receive positive feedbacks at saka na-highlight talaga namin na yung mga women participant, medyo nakafocus talaga sila on becoming more confident and developing yung parang confidence. Yung mga, kumbaga sa mga sinabi nga earlier sa mga responses, yung kumpiyansa sa sarili para makapaghanap ng jobs. Hindi naman po natitigil during the workshops and trainings. Afterwards, pag may tanong sila paano makapag-land ng jobs, open naman kami para tulungan sila na makakuha ng mga jobs. And isa na nga doon in one of our run in Sipalay City, which you can see in these photos right now, is yung isa doon is isa na siyang agency owner. Wow. Pero hindi pa nag-e-end yung kanyang Sana hindi pa nag-e-end yung kanyang learning by looking at na parang agency owner pa lang siya. She wants to expound her knowledge. Gusto niya palang matutunan. So, ang parang gagawin sa program, aside from training of trainers, so hindi lang po siya nag-end dito sa workshop na ito. Marami din po siyang nakabinbin or nakalatay ng mga programa para mas mapa-boost pa namin or mas mapa-rapid pa namin ang change on the economy. So, kasi if you think of it, there are only two industries in the world na dominated by women. Beauty and fashion industry and marketing. And this ties up with creativity talaga, no? If you think of it, this is safe space for women. It's the most, ito yung parang pinaka-obvious na rason bakit binild namin si Digi Economy. These are the two places that we can dominate. So talagang sa digital marketing, it's something that we can be trailblazers or tayo yung magiging set as an example and an emphasis. Kaya meron kaming both advocacy and corporate arm wing. We just don't want to earn money and profit share among the company. We also want to share it to others because it's an empowerment not only to me, but also to those working students, stay-at-home moms, and LGBTQIA community members that are inside the company as well. We want to pay it forward. Parang itong Digicon, yung ang Yabong Philippines, parang social enterprise doon, di ba? Exactly. Opo. Yes. So, an NGO, NGO, pero talagang yung main talaga is yung social enterprises, yung work beyond borders. Advocacy arm ring namin si Yabong. Okay. So doon, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month, ano ang inyong mensahe para sa kabataang babae, lalo na ang mula sa marginalized
sectors na nais makasabay sa digital age at gamitin ang teknolohiya upang mapaunlad ang kanilang sarili at kanilang komunidad, Adon? Marami akong gustong i-message na to be completely honest. Kasi napakabago and innovative nitong place natin for inspiring others. And marami na tayong mga Pilipino na namulat na VA si ganito, marketing assistant si ganito, they're working for international. Marami na talaga. Back then, when I started in 2017, syempre kasi yung parents natin nag-invest sa education natin. Question nila ako, ba't ako nag-invest on digital work compared to a physical world? So parang physical work rather. So parang yun na yun eh. Ngayon nasa stage na tayo na namulat na tayong lahat na this is a job. This is not just a side hustle. It's not a gig. It could be a full-time work. So ang number one advice ko is that there is a space for everyone. Hindi lang kahit dahil competitive na, marami ng experience si ganito, si ganyan. Hindi ito na nangangahulugan na mas magaling siya sa iyo or mas magaling siya sa... Meron talagang space for everyone. And kahit sa physical work, di ba? Kapag nag-resign ka, parang makakahanap ka naman talaga ng trabaho because jobs are not scarce. It's just the way of you finding it. So, kailangan mo lang talagang marunong kang magtiyaga. At saka pag may tiyaga, may nilaga. At saka sipagan mo sa paghanap opportunities for you. Kasi just because wala kang internet, wala kang gadget, wala kang training ngayon, hindi yun against you eh. It's being resourceful. Yung pag meron kang ganung problema, my mindset is that what can I do? Ano ba yung magagawa ko para magkaroon ako nito? So a little investment, number one. Number two, hanap ka ng paraan. May mga training centers naman or mga computer shops na or computer library in libraries or public library. So you can start from there, learning from there. And then such time, pag confident ka na, okay, sige, pwede na ako mag-invest, then go for it. I also, nag-start din ako na meron akong physical job na full-time. Then meron din akong digital job. And then later on, parang bumilis yung mga kliyente, dumami yung kliyente. Ayun na, nabuo ko na yung entrepreneurship. Wow, sana all, Dawn. Number two is yung tied with my Ateneo roots kasi from Ateneo ako. I've always parang have this kind of belief na merong sui generis leadership. So ano ba yung sui generis? It's one of a kind, nakakaiba ka. Unique. Among everyone. And that's why you need to make an example. Ako, if I didn't take that risk na, mag-start with digital job full-time, be a digital owner, a digital agency owner, and start with digital business or entrepreneurship, I do not think na a lot of people will think of it as a business actually. So naging trailblazer ako doon. Kaya yung idea na sui generis leadership, ini-encourage ko lahat ng young women, girls, to take up space and change the narrative. Hindi lamang dahil kasi nakabox tayo in one stereotype na ganito kayo, ganito ang babae, ganito ka lang, gano'n. Maganda yung sinabi ni Don, Sir George, na take our space and own the narrative. Maraming salamat doon sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa digital economy, lalo na sa mga young women and girls. Maraming salamat sa muli po. Sa uulitin po, Dawn Concha Abiara, ang Executive Director ng Yabong Philippines. Thank you. Ayan. So magbibigay daan lang tayo sa ilan pang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw. Magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalagan niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan.
isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices, pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Sa ating mga ka-TNK, especially sa ating mga kabataang babae, nawa kayo ay na-empower pa sa ating discussion at patuloy nating paghusayan ng ating mga skills para sa digital economy. At patuloy din po nating alalahanin na ang National Women's Month celebration at ang International Women's Day ay para sa lahat ng kababaihan from all sectors of society. Ayan, kaya dapat sama-sama po nating ipagdiwang ang buwan ng mga kababaihan dahil babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong
buong Pilipinas. Naku, ang bilis Ma'am Honey ng oras, kaya magpapaalam na po kami ni Ma'am Honey. So, nais po namin pasalamatan ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at mga production at technical personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw na ito. Ayan. At syempre, salamat din po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women, sa aming Management Committee, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na nakasama natin dito sa studio and nakamonitor din sa atin online at on air. Paalam na muna mga ka-TNK, magsama-sama tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niyang